Pagod ka na ba sa paghihintay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Lola Norma Gineta. Hello po sa inyo at nakikigalak po ako sa inyong karawan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa waiting on the Lord. Ikaw ba yung taong maraming pinapanalangin pero wala pa yung sagot ng Diyos sa iyong panalangin? May pinagpa-pray ka ba sa iyong relasyon, sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan, or para sa iyong mga churchmates, or kung ano mga prayer request? Napapagod ka na ba na, Lord, kailan ka ba sasagot? No? Kung yan po yung sitwasyon nyo, ay ito pong devotion natin ay saktong-sakto. No? Waiting on the Lord means trusting His timing with a heart of faith and patience. It is not passive but active, seeking God in prayer, obeying His word, and resting in His promises. As we wait, we learn to depend on His wisdom rather than our own, and discover that His timing is always perfect, and His plans never fail. Sabi po sa isa sa mga awit ni Haring David, Psalm 37 verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes." Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masasamang pakana. So sinasabi po ng salmo na ito na ikaw, tayo mga mananampalataya, kumbaga pumayapa tayo, be still, no? Sabi rito manahimik, yung pumayapa sa presensya ng Diyos na nag-aantay sa Diyos. Hindi yung kagaya ng ibang tao na umuunlad na sa buhay, pero kasi masama yung ginagawa nila. Sabi rito, do not fret when people succeed in their ways. Huwag kang mainggit, huwag kang mabagabag, huwag mo silang isipin, huwag mo silang tingnan kung umuunlad sila sa kanilang mga buhay dahil ginagawa nila yung masama. Ikaw, tayo, mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, we focus on God. Lord, hindi ko gagamitin yung mga kamay ko sa paggawa ng masama para lang umunlad sa buhay. I'll focus on you. Sa inyo ako maghahantay. So, be still before the Lord and wait patiently for Him. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, waiting on God is always the best decision. Wala pong nagkamali sa isang taong nag-antay o hinintay yung ating Diyos. Madalas po sa buhay natin, minsan nirarush natin, ang hilig natin sa instant eh. Kasi nga dito sa mundo natin na ito, lahat may instant. Instant noodles, instant delata, instant transportation, lahat instant. Pati communication natin instant. Dati, yung communication, sulat eh. Minsan, linggo or buwan, pag sa ibang bansa mo papadala yung sulat mo, buwan yung inaabot. Pero ngayon, naka-video call mo pa, di ba? Yung communication, everything is instant nowadays. Now, ang problema sa mga tao ngayon, ayaw na mag-antay, no? Pero mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos, meron siyang sariling timing. At yung timing ng Diyos, yun yung laging perfect. Yun yung pinakamaganda sa lahat. Yung waiting po, it's a discipline na hindi tayo aasa sa sarili nating diskarte. Hindi tayo aasa sa sarili nating pagtingin, pananaw. Sa halip magtitiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo aasa sa sarili nating pananaw. Sabi nga rito sa Proverbs, no? Trust in the Lord with all your heart. Buong-buo habang nag-aantay ka, buong-buo yung pagtitiwala mo sa Diyos. And lean not on your own understanding. At huwag kang mananangan sa sariling karunuhan. Sa halip, talagang magtitiwala ka sa Panginoon.
You will wait on God. Yung waiting on God po kasi it takes faith. It takes trust. Yung pagtitiwalaan mo talaga yung Diyos. Noong bata ako, sinasama ako ng lola ko sa palengke. Sabihin niya sa akin, Russell, may dala-dala pa akong bayong, no? Yung mga binibili ng lola ko sa palengke. Diyan ka lang babalikan kita. Ako, bata pa ako noon, syempre, I have to trust her. Minsan, sobrang tagal, hindi dumarating. Inaabot ng 30 minutes, minsan 45 minutes, nandun lang ako, hawak-hawak ko yung bayong doon sa palengke. Balikan pa ba ako ng lola ko dito? Pero alam nyo, yung Diyos natin, kahit kailan, hindi ka pababayaan. Kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hindi ka iiwanan nakatayo lang doon sa isang lugar and God is doing nothing. We wait on God and that's always the best decision. Pangalawa po, waiting on God shows our faith in His wisdom. Yung pag-aantay po sa Diyos, ito yung nagpapakita na tayo'y nananampalataya at naniniwala, buo yung tiwala sa karunungan ng Diyos. Kaya nga po sabi rin ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Yes, nakakapagod mag-antay, pray tayo ng pray, pero minsan parang walang sagot. Nakakapagod mag-antay ka nga lang sa bus, pagpipila ka, di ba? Itong mga nakaraang araw, pambihira, pipila ka sa bus dyan sa Cubao. Sobrang tagal Sobrang nakakapagod yung pag-aantay. Minsan ganun tayo, pray tayo ng pray, pero Lord, ang tagal dumating Kailan ba darating yung iyong kasagutan sa aking panalangin? But the more we wait, the more we show that we put our faith in Him, that we trust in God's wisdom. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. So, waiting on God shows our faith in His wisdom. Pangatlo po, waiting on God will never lead to disappointment. Walang tao na nag-antay sa karunungan, sa desisyon, sa plano, sa direksyon ng Diyos na nadismaya o napahiya sa ibang tao. Wala namang taong nag-antay at nagtiwala sa Diyos tapos mapapahiya sa ibang tao na, kita mo, nagtiwala ka pa sa Diyos mo, sa kangkungan ka rin pala pupulutin. Walang ganun Kaya po dito sa verse natin na ito, Psalm 37:7, etong sa sitwasyon na to, yung isang nananampalataya, si Haring David, nananampalataya sa Panginoon, pero napag-unahan na siya ng ibang tao na gumagawa ng masama. Kumbaga yung mga gumagawa ng masama, naging successful na. Pero itong taong nagtitiwala sa Diyos, ang tagal-tagal ma-promote, ang tagal-tagal magkaroon ng success. Pero ang sabi ni Haring David, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Pag tinuloy-tuloy niyo po yung basa dito, makikita niyo po sa verse 25. Sabi ni Haring David, alam niyo, naobserbahan ko na yan Maraming pagkakataon simula bata pa ako, naobserbahan ko na yung ganitong senaryo Sabi niya, I was young and now I'm old. Yet, I have never seen the righteous forsaken. Manatili ka lang magtiwala sa Diyos, buong-buo kang magtiwala sa Diyos. Tandaan niyo, sabi niya, I was young and now I'm old. Simula pa pagkabata ako hanggang matanda na ako, never pa ako nakakita na isang taong matuwid na nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. I've never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Nagtiwala ka sa Diyos, buong-buo yung pagtitiwala mo sa Diyos, tapos hindi ka tinulungan ng Diyos, tapos yung pamilya mo, mga anak mo, namamalimos na lang kasi walang tulong na nanggaling sa Diyos. Sabi ni David, walang ganun. I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken. Yung ibang umuunlad, hayaan mo sila. Ikaw, magtiwala ka sa Diyos, magantay ka sa Diyos. So, waiting on God will never lead to disappointment. So, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, do not wait passively. Wait actively.
May dalawang klaseng waiting po pala, no? Yung isa, passive waiting. Yung isa, active waiting. Yung passive waiting, ito yung wala kang ginagawa. Nag-aantay ka lang sa Diyos. Parang si Juan na nag-aantay yung bayabas mahinog, bumagsak doon sa bibig niya, no? Yung istorya namin nung bata pa kami, may ganong story sa eskwelahan. Si Juan tamad, no? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung passive waiting. Sa Diyos, you have to do your best. You have to keep working. You have to take advantage of the opportunities God is giving you while you are waiting. Merong tinatawag na active waiting. Wait actively. Ibig sabihin, habang nag-aantay ka sa Diyos, naglilingkod ko sa Kanya, pinagbubuti mo lahat ng iyong ginagawa. Sabi nga rito ni John Piper, waiting for the Lord in a season of darkness. Nasa kadiliman ka ba? Nasa matinding kapighatian ka ba? Pagsubok? Waiting for the Lord in a season of darkness should not be a time of inactivity. Hindi yung parang nandun ka sa apoy at na more problema tapos antay ka lang nag-antay sa Panginoon na wala kang ginagawa. It should not be a time of inactivity. We should do what we can do, and doing is often God's appointed remedy for despair. Hindi mo alam yung while you're doing your best, yung pala yung sagot ng Diyos sa iyong panalangin. While you're doing your best, yung pala yung pagpapalain ng Diyos. Yung pinag-iina mo, yung ginagawa mo. Doon ka pala bibigyan ng success ng Panginoon. So, do not wait passively, wait actively. Pangalawa po, delight in waiting while trusting in God. Pag nag-aantay po tayo sa Panginoon, habang nagtitiwala po tayo sa Kanya, we delight. Ano po yung delight? We take joy. Nagiging masaya tayo sa pag-aantay sa Diyos. Yung pag-aantay sa Diyos is something that we should enjoy. Hindi yung parang sobrang boring, nag-aantay tayo sa park, nag-aantay tayo sa isang lugar, tapos bore na bore tayo. We take joy. We delight in waiting while trusting in God. Bakit we delight? Why should we rejoice while waiting? Simple lang po. Kasi po habang nag-aantay ka, alam mo na yung ginagawa ng Diyos para sa iyo, yun yung pinakamainam in His own time, in His own perfect time. Kung wala pa ngayon, rejoice because that's not for you. Pag binigay na sa iyo ng Diyos, rejoice kasi binigay niya na sa iyo right now and this is God's time, no? God's opportune time. So we delight in waiting, hindi yung parang bore na bore tayo ang lamya-lamya ng buhay natin. We delight, we take joy. Nagiging masaya tayo habang nag-aantay sa Panginoon kahit na ang dami nating problema, no? Kahit na ang dami nating pagsubok. Number 3 po, do your best while praying for God's intervention. Ginagawa po natin yung best natin habang nananalangin tayo sa pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Meron nga pong isang motto, no? Ora et labora. Ora, panalangin. Habang nagpe-pray ka, you labor. Nagwo-work ka rin, nagtatrabaho ka. Ginagawa mo yung pinakamainam. You're doing your best. Again, while you're doing your best, hindi mo alam, yun pala yung reason o yun pala yung gagamitin ng Diyos para buksan sa iyo yung maraming oportunidad. No? Who knows? Ang Diyos ang nakakaalam. But you have to do your best while praying for God's intervention. So, ilan lang po ito sa mga practical na kaparaanan. Anong pwede natin gawin habang nag-aantay or paano mag-antay sa Diyos. Before I end, let me share you this quote. You never wait in vain when you wait on God. Hindi ka mag-aantay ng walang kabuluhan pag nag-antay ka sa Diyos. So let's wait on God. Let's wait on the Lord. At hayaan natin ng Diyos ang kumilos sa atin, tumulong sa atin, mag-promote sa atin, mag-bless sa atin, at gagamitin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian nang higit pa kung paano niya tayo ginamit in the past. So you never wait in vain when you wait on God. Now, para po sa ating discussion, what is the difference between passive waiting and active waiting? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Let's pray. Gracious Father, teach me to wait on you. Grant me peace while I trust in you. I surrender my future and all my worries to you.
Forgive me for the times I have rushed ahead in impatience or doubted your timing. Help me to depend fully on your wisdom. Discipline my heart in prayer and delight in your presence as I wait. Strengthen me to rest in the promise that those who wait on you will renew their strength. May my waiting bring glory to your name as I hope in Christ. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comments. At huwag po natin kalimutan na ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. See you po tomorrow mga kapatid, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.